Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Luis Chavez Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. Yes. For context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakobra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pang isang taon na billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inaamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero, pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po rito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interes ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Tungkol sa mga construction? Kasi daw bawal ang isang politiko na meron. Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan, sarili nila, walang iba. Inisbagin lang ni Harrison Hill yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. So ako ang pinakamalaki trader. Nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm niyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng Satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Dikuripot, namimigay ako ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, di nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin. Conflict of interest kung meron sarili sila. Ganun din. Kung may sarili silang construction.